Oh, nakahanda ka na pala, Jaime. Nasaan na ang kapatid mo? Halina kayo't sabay na tayo mag-almusal para sabay na rin tayo umalis. Wow! Ang sasarap ng hinanda niyo pong ulam, Nay. Ano pong meron? Anibersaryo ngayon ng kasal namin ng tatay mo. Pero ito na ang huling pagdiriwang ko sa anibersaryo namin. Naiintindihan ko po, Nay. Dapat nga matagal niyo na pong tinigilan ng paghahanda sa anibersaryo niyo eh. Matagal ng panahon na nagloko po si tatay. Pagkarating pa lang niya sa Palawan, nakakalimutan niya na po kagad na may asawa at pamilya siyang iniwan dito. Kaya hindi niya rin po deserve ang okasyong ito na inihanda niyo. Hayaan mo na, anak. Gaya nga na sabi ko, ito na ang huli. Mahal niyo pa ba si tatay, Nay? Kaya hindi niyo po siya makalimutan? Hindi ka agad naglalaho ang pagmamahal kung talagang mahal mo ang isang tao. Hayaan niyo po, Nay. Hindi po siya kawalan sa atin. Mabubuhay tayo nang wala siya. Nagawa niyo nga po kaming buhay ni Jenna nang wala siya eh. Wala po siyang ambag sa buhay natin. Wala nga po siyang pinadalang pera kahit piso eh. Oo siya, tama na ang pag-uusap tungkol sa kanya. Kumain na lamang tayo at baka malate kayo sa klase. Opo. Pero, Nay, balita ko po mula kay Tito. Uuwi raw dito si tatay sa atin. Hindi nakataka-taka ang tungkol dyan, anak. Malamang pera ang sadya ng pag-uwi nun. Nalaman na niya siguro na binayaran na ang lolo mo sa binentang lupa. Ang unfair ni tatay. Hindi po siya nagsustento sa atin. Pero uuwi para humingi ng pera kay lolo. Hindi po ba pwedeng sa amin na magkapatid ibigay ang share niya? Pangbawi man lang po sa tagal ng panahon na hindi siya nagpadala ng pera para sa amin. Wala tayong magagawa kung ganun siya kawalang pusong ama. May karma din na naghihintay sa kanya. 5 taon pa lamang si Jaime at 1 taon naman ang bunso niyang kapatid na si Jenna. Nung umalis papuntang Palawan ang ama nilang si Ramil para magtrabaho. Ngunit pagkalipas lang ng ilang araw, bigla na lang nawalan sila ng komunikasyon sa ama. Hindi na ito nagpadala ng sulat at hindi na rin nagsustento sa kanila. Hindi na rin nagawang tumawag sa telepono o sa messenger man lang. Hanggang sa nabalitaan na lang nila na may iba ng kinakasamang babae ang kanilang ama. Mag-isang itinaguyod ni Luz ang 2 anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng kung ano-ano. Inaalalayan din siya ng kanyang mga biyenan para sa baon ng mga bata sa eskwelahan. Pasalamat na lamang si Luz at mabait ang mga biyenan niya. Tinutulungan siya nung panahong walang-wala siya. Pagkatapos ng agahan ay sabay silang mag-iina na umalis. May tricycle sila kaya hindi mahihirapan tuwing may lakad. Unang hinatid ni Luz ang kanyang mga anak sa paaralan bago dumiretso sa bayan para mamalengke. Inabot siya ng halos 2 oras sa pamamalengke. Nang magpasya na siyang umuwi, tinahak niya ang kalsada na papasok sa sitio nila. Bigla siyang napahinto nang pinara siya ni Lolo Selbo. Huminto siya at bumaba para lapitan ng matanda na may dinukot sa bulsa nito. Isang puting sobre. Tay, bakit kayo nandito? May lakad ba kayo? Iyahatid ko na po kayo. Iyahatid ko lang po muna sa bahay itong mga pinamili ko. Wala akong lakad, Luz. Inaabangan talaga kita rito. Para ibigay sa itong pera na para sa inyo ng mga bata. 50 milyan. Hala, tay, napakalaki naman po nito. Bakit niyo po ako binibigyan ng pera? Para sa iyo talaga yan at sa mga apo ko. Ito ba yung parte ni Ramil? Baka po kung anong masabi ng lalaking yun kung ibibigay niyo po sa akin ng ganito kalaking pera. Wala akong pakialam sa walang hiya kong anak na yon. Mas mainam na kayo ng makinabang dyan kaysa sa walang kwenta na yon. Balita ko po, uuwi siya. Totoo po ba yon, tay? Oo, sa katunayan, nandito na sila iha. Ang kapal ng mukha. Dinala pa ang babae niya. Buwisit talaga siya. Totoo po ba ang sinabi ninyo, tay? Nandito na si Ramil? Oo, kasama ang kabit niyang ubod ng ganda. Po? Maganda yung babae? Oo, maganda talaga. Kasing ganda ng puwet ng kaserola sa bahay. Hay nako, tay. Kayo talaga. Hindi ko sila pinatuloy sa amin. Pinalayas ko nga at naalibadbaran ako. Baka naman po magalit sa akin kapag nalaman niya na
Ibinigay niyo sa akin ang pera niyo. Binigyan ko na siya ng pera at wala siyang pakialam kung magkano ibibigay ko sa kanya. Bahala siya kung saan gagamitan ng perang yon. Basta wag mong sabihin na binigyan kita ng pera, ha? Para hindi ka na niya guluhin. Ikaw nang bahala sa mga bata. Alam ko naman na hindi mo sila pinababayaan, lalo na sa mga pangangailangan nila. Opo, Tay. Maraming salamat dito sa pera. Napakalaking tulong ito para sa amin. Kung hindi lang umuwi ang walang hiyang yun mas malaki pa sana yan. Kaso biglang dumating at pera kagad ang hiningi. Ni hindi man lang naisipang magmano sa akin Lalo na yung kabit niya. Diyos me, napaka-arte. Ayaw uminom ng tubig mula sa balon. Gusto mineral water. Lalo tuloy ako nabuwisit Ganun po ba, Tay? Nasaan na sila ngayon? Saan sila tumutuloy? Hindi ko alam kung saan nagpunta ang mga hinayupak. Pinalayas ko kaagad matapos ibigay ang 30 mil sa kanya. Pero napansin ko kanina na pupunta ang mga yun sa bahay nyo. Umuwi ka na at tignan mo. Palayasin mo kaagad kung nandun nga. Hindi po pwede yon, Tay. Magkakagulo po talaga kami. Ay, sige po, Tay. Uuwi na muna ako, ha? Salamat po ulit dito. Sige anak. Kinakabahan si Luz habang papalapit sa kanilang bahay. Pero pagkarating niya ay tahimik lang at sarado ang pinto. Buong akala niya'y walang tao sa loob ng bahay. Pero nang kukunin na sana niya ang susi sa ilalim ng paso, ay wala na ito. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Bumungad ang 2 maleta at 2 pares ng sapatos na nagkalat sa sala. May 1 litro ng soft drinks na konti na lang ang laman sa ibabaw ng lamesita. At marami rin na nagkalat na balat ng biskwit at chichirya. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Luz lalo na nung pumunta siya sa kusina. Iniwan sa lamesa ang 2 pares na pinagkainang plato. At ubos na rin ang mga ulam na itinira nila kanina. Nagngit-ngit sa galit si Luz, kaya agad siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Naroon ang magaling niyang asawa at kabit nito. Parehong mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Sa sobrang galit ni Luz, kinuha niya sa kusina nakatagong tirang paputok ng bagong taon na hindi nabenta. Kumuha siya ng lighter at bumalik sa kwarto niya. Ipinwesto niya malapit sa 2 ang mga paputok at sinindihan. Saka lumayo. Nagputukan ng mga yon at gaya ng inaasahan, napabalikwas ng bangon ng 2 at nagsisigaw sa takot habang nagtatalon sa kama. Hindi malaman ng 2 kung saan tatakbo sa sobrang pagkataranta dahil sa mga paputok. Para silang sinugod ng kalaban sa pinagtaguang kampo. Hindi magawan tumawa ni Luz dahil mas nangingibabaw ang galit niya para sa 2. Hinintay niyang tumigil ang paputok at galit si Ramil na tumingin sa kanya. At naiinis naman ang kabit nito habang nakataas ang kilay. Ano na, Ramil? Nahimasmasan ka na ba sa kababuyang ginawa mo? Ano ka ba, Luz? Bakit mo kami pinaputukan? Ang himbing-himbing ng tulog ko pero sinira mo. Wow! Ramil, ha? Ikaw pa ngayon ang galit? Sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa amin ng pamilya mo? Sa ginawa mong pag-abandona sa amin, ikaw pa ang galit? Dito pa talaga sa pamamahay ko dinala yung kabit mo? Sa mismong kwarto ko pa talaga kayo natulog ng mahimbing? May natitira ka pa bang hiya dyan sa marumi mong katawan? O sadyang makapal na yung pagmumukha mo? Tinubuan na yata ng tamasok sa dagat kaya sobrang kumapal. Sana ginising mo na lang kami. Hindi yung gugulatin mo kami ng paputok. Bakit? Anong inaasahan mong gagawin ko? Gigisingin kita at yayakapin? Sa tingin mo, natutuwa ako sa nakikita ko ngayon? Ramil naman, hindi ako manhid. Masyado mong binaboy ang karapatan ko bilang legal na asawa. At ikaw namang pangit na babae. Umalis ka riyan sa kama ko kung ayaw mong buhusan kita ng mainit na tubig. Sisiguraduhin ko malalapnos yung balat mo para kahit papano ay pumuti ang balat mo na kasing itim ng uling. Hoy, anong uling? Laitera ka ha? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo ko kilala. Tama ka! Hindi nga kita kilala kaya umalis ka na riyan kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng bahay ko. Love, binabantaan niya ako. Luz, may karapatan akong tumira sa bahay na ito.
Baka nakalimutan mo. Ako nagpatayo nito noon. Ay, wow! Ipinagtanggol ang magandang kabit. Saan banda ang pinatayo mo, ha, Ramil? Imulat mo nga ng malaki ang mga mata mo. Saan banda sa bahay na to ang ipinatayo mo? Ako nagpatayo sa simula. Pinalakihan mo nga lang. Kaya may karapatan akong tumira rito. Baka yung kulungan ng baboy ang tinutukoy mo. Doon kayo tumira. At para malaman mo, matagal nang nilipad ng bagyo ang ginawa mong kubo. Tingnan mo naman mabuti. Konkreto na ang bahay na to. Wala kang naiambag dito kahit piso. Pero kahit na, lupa namin to. Kaya wala kang magagawa para pigilan ako. Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Wala kayong mga hiya. Kinain at ininom niyo pa ang mga paninda ko. Pati ulam na para sa mga anak ko, inubos ninyo. Hindi pa talaga kayo nabilaukan, ano? Iniwan pa ninyo mga kalat ninyo sa labas. Kalinis-linis ang bahay ko, dinudumihan ninyo. Pasensya na. Nagutom kami at napagod sa biyahe. Wala akong pakialam. Gusto ko, umalis kayo ngayon na. Alis! Love, ayoko umalis. Dito lang tayo. Maganda ang bahay at maaliwalas. Gusto ko rito. Huwag mong pakinggan ng babaeng yan. May karapatan kang tumira dito dahil lupa niyo to. Kaya huwag kang magpapadala sa kanya. Ah, ganon. Ayaw mong umalis? Sige, maghintay ka dito. Nagmadaling pumunta sa kusina si Luz at kinuha ang termos na puno ng mainit na tubig. Bumalik siya sa kwarto at inambaan na bubuhusan ng mainit na tubig ang babae. Kaya kumaripas ito ng takbo palabas ng kwarto. Tulong! Ano? Hindi ka aalis? Luz, sandali lang. Mag-usap tayo ng matino. Huwag mo akong hawakan! Lumayo ka sa akin! Baka mahawa ako sa karumihan mo! Luz, pakinggan mo ako. Hindi ko alam. Wala akong alam sa nangyayari. Mahirap ipaliwanag. Ginagago mo ba ako, Ramil? Sa 10 taon mong pangloloko sa akin, paniniwalain mo ako sa simpleng hindi mo alam ang nangyayari? Totoo. Hindi ko alam bakit. Ramil! Oo, nandyan na. Kita mo na? Bumabahag ka agad ang buntot mo! Mag-usap tayo mamaya. Magpapaliwanag ako, mahal. Naiwang tulala si Luz. Matapos marinig ang katagang binitiwan ni Ramil. Ang galit na kanina pa nag-uumapaw ay unti-unting napapalitan ng lungkot. Para bang may kapangyarihan ng salitang mahal na binigkas ng kanyang asawa na nagpalambot sa kanyang puso. Para bang gusto niyang marinig ang paliwanag ng asawa. Sumunod siya sa labas at nakita niya ang mga kapitbahay na nakikiusyoso sa nangyayari sa kanilang bahay. Habang si Ramil at Berna ay nasa labas sa ilalim ng puno ng suha. Matalim ang titig ng kabit sa kanya habang nakataas ang mga kilay. Kinuha ni Luz ang 2 maleta at itinapon sa labas. Umalis na kayo dito bago pa ako tumawag ng pulis! Hindi kami aalis. May karapatan si Ramil sa pamamahay na to kaya wala kang magagawa. Subukan mo lang ulit pumasok ditong babae ka. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay. Tamang-tama, kakahasa ko lang ng itak kanina. Pinagbabantaan mo ko? Utak kriminal pala tong asawa mo eh. Hindi ako kriminal. Pero kung magiging kriminal man ako, ikaw ang una at huli kong bibiktimahin. Lavo! Luz, baka naman pwede kahit sa kabilang kwarto lang kami ni Berna. Walang bakanteng kwarto ang bahay na to para sa inyo. At kung meron man, hindi para sa inyo, kundi sa mga anak ko. Oh, bakit nandito pa kayo? Naibigyan ko ng pera sa'yo, Ramil. Bakit ginugulo mo pa ito si Luz? Maghanap kayo ng mauupahang bahay. O kaya bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Tay, kaunti lang ang pera na ibinigay mo sa akin. 30,000 lang to. Tapos babawasan pa ng upa. Hindi pwede, tay. May karapatan din akong tumira sa bahay na ito dahil anak mo ko. Walang hiya ka rin, ano? Matapos mong iwan at pabayaan ng pamilya mo sa mahabang panahon? May lakas loob ka pang sabihin yan? Mabuti pa umalis na kayo. Siguradong may pera pa yan tatay mo.
pero ayaw ibigay sa'yo ng buo. Baka hinuhututan ng babaeng yan. Manahimik kang impacta ka! Hindi ka namin kilala, kaya wala kang karapatan magsalita rito. Kabit ka lamang. Hindi ko alam kung ano nakita ni Ramil sa'yo. Hindi ka naman maganda at hindi rin maputi. Ano ba nakita mo sa babaeng yan, Ramil? Mas maitim pa sa kaldero ko Pandak pa! Huwag niyo naman pong insultuhin si Berna, Tay. Ano wag insultuhin? Bulag ka ba? Hindi mo nakikita ang totoong itsura nitong pinagpapalit mo sa asawa mo? Tignan mo si Luz. Maputi, maganda, mabait, at ulirang asawa. Paano mo nagawang ipagpalit siya sa bruhang yan? Bigla mo ang kilay, parang sa lalaki, ang kapal. Tay naman. Hindi lang kayo marunong tumingin ng maganda sa hindi. Oo, maputi yan. Pero kapag umitim yan, hindi na yan maganda. Buiset. Sa kakasalanan ko ba kung minahal ako ng anak mo? Na-inlove siya sa akin. Kasi yung manugang mo, laos na. Pinagsawaan na, Tay. Hoy, wag mo akong matawag-tawag na tatay. Tumatayo ang balahibo ko. Matitirhan lang ba ang problema nyo? O sige, hindi naman ako masamang tao para hindi kayo pagbigyan. Kaso, hindi dito sa loob ng bahay ko. Dun kayo sa bakanteng kulungan ng mga baboy. Ano? Anong akala mo sa amin, baboy? Ikaw ang nagsabi. Pero pwede rin kayo tawaging pig para sosyal, di ba? Hoy, love. Bakit ka tahimik? Anong tinititig-titig mo sa babaeng yan? Nilalait na nga tayo eh. Ha? Ano? Sige, Ramil, subukan mong ipagtanggol ang kirida mo at ako makakalaban mo. Bakit ka ba kasi nakikialam, tanda? Amat, matamil talaga ang dila mo Hoy, babaeng ulit ba? Itong lupang ipinagmamalaki ng asawa mo, akin to. O tapos? Habang buhay ako, pwede kong baguhin ang desisyon ko tungkol sa lupang ito. Ngayon pa lamang sinasabi ko na sa'yo, wala kayong mapapala sa mga ari-arian ko. Itong lupang ito, sa mga apo ko at kay Luz mapupunta, hindi sa inyo ni Ramil. Kaya mabuti pa, lumayas kayo rito. Natahimik ang dalawa matapos marinig ang matigas na pahayag ni Lolo Selbo. Walang nagawa si Berna kundi lunukin ang kanyang inis. Habang si Ramil naman ay napayuko na lamang. Tila ba iniiwasang makipagtalo sa kanyang ama. Mabilis na tumalikod si Lolo Selbo at umuwi na sa kanilang bahay. Samantalang si Luz naman ay dumiretso sa loob ng kanyang bahay sa baylak ng pinto. Oh, ano na ngayon? Tatanggapin na lang ba natin to? Kapag hindi na talaga ako makatiis, papatulan ko ang matandang yan. Hayaan mo siya, Berna. Kahit masasakit na salita ang binitiwan niya, tatay ko pa rin siya. Naiintindihan ko naman kung bakit galit na galit siya sa akin. Maski na, ikaw ang anak niya. Dapat ikaw ang kinakampihan niya at hindi yung bruhang asawa mo. Kala mo kung sino maganda. Paano na tayo niyan? Saan tayo matutulog mamaya? Maghanap na lang siguro tayo ng marerentahan ngayong gabi. Babalik ako rito bukas para kausapin siya. Ano? Ayoko. Gusto ko lang dito. Doon tayo matutulog sa kwartong yun. Nangako ka sa akin kanina na dito na tayo titira. Sayang lang ang pera kung magrerenta tayo ng kwarto, love. Ibibili ko pa yun ng mga damit ko. Pero ayaw tayong papasukin ni Luz. Alangan naman sa kulungan tayo ng baboy matulog. Basta, hindi ako aalis dito. Kailangan makapasok tayo sa bahay na yan. Gusto ko na maligo. Gusto mo man o hindi, kailangan natin na matutuluyan mamayang gabi. Tignan mo yung langit mukhang uulan na. Baka mabasa pa tayo kung magmamatigas ka at hindi tayo umalis dito. Bukas na lang tayo bumalik. Kakausapin ko si Luz. Pero sayang naman yung pera, Ramil. Ano bang gusto mo? Matulog nga tayo rito sa labas? Hindi. Gusto ko dyan sa loob ng bahay. O sige, sa bahay na lang ni tatay tayo pumunta. Baka naman payagan tayo makitulog doon kahit ngayong gabi lang. Mas lalong ayoko doon, no? Kita mo naman yung reaksyon ng tatay mo sa akin kanina. Ay, sige na nga. Maghanap na lang tayo ng motel o ibang pwedeng upahan na kwarto dito. Ay nako, buisit talaga. Samantala sa loob ng bahay halos sumabog ang galit ni Luz.
Nanatili pa siya sa likod ng pinto para pakinggan ang pag-uusap ng dalawa mula sa labas. Nang makaalis ang mga to, saka pa lamang niya binuksan ang pinto at kinuha ang mga pinamili na naiwan sa tricycle kanina. Naiinis pa rin siya sa ginawa ng dalawa, lalo na sa pagtulog ng mga to sa kama niya. Marahas niyang kinuha ang bedsheet at kumot saka sinalpak sa washing machine. Ayaw niyang maamoy ang baho ng dalawa at nandidiri siya. Kasing kapal ang paderang pagmumukha ng babaeng yun. Akala mo naman maganda? Wala naman talaga sa kalingkinan ko. Kinabukasan nagwawali sa labas ng bahay si Jenna, habang si Jaime nililinisan ng kanilang tricycle. Nang bigla sila natigilan dahil dumating si Ramil at Berna, na dala-dala na naman ang mga maleta. Emosyonal na tinitigan ni Ramil ang dalawang bata na parehong nakatingin sa kanila. Alam na ni Jaime kung sino ang mga to, dahil sinabi na ng nanay niya sa kanya pagka-uwi galing sa eskwela. Pero wala siyang balak na kilalanin ng kanyang ama, na umabando na sa kanila sa mahabang panahon. Anong ginagawa niyo rito? Jaime, anak, pwede ba tayo mag-usap? Anak? Bigla niyo na lang akong tatawaging anak? Matapos niyo kaming iwan noon? Bakit? Naubos na ba ang pera niyo kaya kayo nandito? Hoy bata! Matuto ka naman rumispeto sa tatay mo! Tatay? Hindi ko siya tatay. Wala akong tatay. Matagal na siyang namatay para sa amin ni Jenna. Alam kong galit ka, pero sana bigyan mo ko ng pagkakataon. Pagkakataon? Ilang taon kitang hinintay, Ramil. Ilang beses ako nagtanong kay nanay kung babalik ka pa. Alam mo ba kung anong sagot niya? Wala. Kasi wala siyang may sasagot. Dahil kahit siya hindi mo kinausap. Aba, napakabastos mo naman! Dapat nga matuwa ka dahil nandito na ang tatay mo. Hindi ko kailangan ng tatay na iniwan kami para sa ibang babae. Jaime, mahalaga kayo sa akin. Kung mahalaga kami, bakit mo kami iniwan? Umalis na kayo rito. Wala kayong lugar sa buhay namin. Tiningnan ni Jaime ang kapatid na si Jenna na tahimik lang na nakatingin sa kanila. Napabuntong hininga siya at saka tumalikod. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa tricycle. Samantala mula sa loob ng bahay narinig ni Luz ang komosyon sa labas. Lumabas siya para tingnan kung ano nangyayari. At kung bakit parang galit ang kanyang panganay na anak. Ano na naman ba ang sadya ninyo? Bakit ba kayo bumalik dito? Pwede ba? Patahimikin niyo kami? Karapatan kong makita at makilala ang mga anak ko, Luz. Hindi mo sila pwedeng ipagkait sa akin. Hindi ko sila ipinagkait sa'yo, Ramil. Ikaw mismo ang lumayo. Ikaw ang nagdesisyong hindi makilala ng mga anak ko. Huwag mong ipasa sa akin ang kasalanan mo. Sa tagal ng panahong wala ka, sa tingin mo ba, kilala ka pa nila? Ikaw ang may kasalanan. Sinira mo ang tingin nila kay Ramil. Manahimik ka! Hindi ikaw ang kausap ko dito. Usapang pamilya to. Sampid ka lang! Nakikiusap ako, Luz. Hayaan mo kong bumawi sa mga anak ko. Sana hindi ka nalang nagpakita. Maayos na kami na wala ka. Bumaling ang tingin ni Ramil sa kanyang mga anak. Lumamlam ang kanyang mga mata na parang nagpapaawa. Mga anak, hali kayo. Kahit isang yakap lang Ako to. Ako ang tatay niyo. Hindi siya pinansin ng mga bata. Nakatitig lang sa kanya si Jaime. Baka sa mukha ang galit at hinanakit. Ilang segundo pa siyang nanatiling nakatayo roon. Bago pa dabog na tumalikod at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Malakas niyang isinara ang pinto. Si Jenna naman tahimik lang na nakatayo. Waring nag-aalangan. Saglit niyang tiningnan si Ramil. Pero sa huli wala rin siyang sinabi. Dahan-dahan siyang sumunod kay Jaime sa loob ng bahay. Nanatiling nakatayo si Ramil sa harapan ng bahay. Tila hinihintay na may bumalik. Na may magsabi ng kahit ano. Pero wala. Jaime. Jenna. Wala nang lumingon. Wala nang sumagot.
At sa sandaling yun, tuluyan siyang namulat sa katotohanang hindi na siya bahagi ng buhay ng kanyang mga anak. Kita mo na, Ramil? Wala kang lugar sa buhay nila. Sana, noon mo pa naisip to bago mo kami iniwan. Luz, hindi ko gusto mangyari to. Pero nangyari na at wala ka nang babalikan pa. Naglakad pa palayo si Luz. Iniwan si Ramil at Berna sa labas ng bahay. Agad niyang pinuntahan ng mga anak na noon ay nagtago sa loob ng kanilang silid. Nakaupo si Jaime sa kama, nakayuko, nakatiklop ang mga kamao. Si Jenna naman ay nakayakap sa kanyang tuhod. Alam kong galit kayo sa kanya. Naiintindihan ko. Hindi siya dapat bumalik, Nay. Para saan pa? Wala na siyang kwenta sa buhay namin. Anak, minsan, hindi natin mapipili ang mga taong mananakit sa atin. Hindi natin mababago ang nakaraan. Pero, pwede natin piliin kung paano natin haharapin ang bukas. Pero Nay, iniwan niya tayo. Ang tagal niyang nawala. Tapos ngayon, gusto niyang bumalik na parang walang nangyari. Alam ko. At hindi ko kayo pipilitin na yakapin siya at tanggapin agad. Hindi madali yon. Pero anak, sumama man ang loob ninyo at dalhin niyo man ang galit sa puso ninyo. Hindi yun makakatulong sa inyo. Paano niyo nasasabi huwag kami magtanim ng sama ng loob? Hindi ba kayo po mismo ang nasaktan ng husto? Oo, nasaktan ako, Jaime. Galit ako. Sinumpa ko pa nga siya noon. Pero sa dami ng gabi na umiiyak ako, sa dami ng panahong inisip ko kung paano tayo makakabangon, napagtanto ko, anak, na walang ibang nasaktan kundi ako. Ako ang napagod. Ako ang nahirapan. At kung pipiliin yung magtanim ng galit, magagaya kayo sa akin. Pero paano? Hindi ko sinasabing patawarin niyo agad siya. Pero hayaan niyo siyang dalhin ng bigat ng ginawa niya. Hayaan niyo siyang bumawi sa sarili niyang paraan kahit hindi niyo pa kaya. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyo rin. Tahimik ang dalawa. Hindi pa rin makatingin sa kanyang ina si Jaime. Pero hindi na rin siya sumagot. Si Jenna naman ay dahan-dahang lumapit kay Luz at niyakap ito ng mahigpit. Samantala, araw-araw na bumabalik si Ramil sa bahay ng kanyang mag-iina at naghihintay na pansinin ng mga to. Araw-araw din siyang nababasa sa ulan dahil sa bagyong paparating. Desperado siyang makausap ang mga anak niya, lalo na si Luz. Hindi na niya inalintana ang masamang pakiramdam. Hoy Luz! Wala ka bang balak papasukin si Ramil? Alam mo ba na ilang araw na siyang nilalagnat? Pero nagpupumilit siyang bumalik dito araw-araw. Ano ngayon, Berna? Kasalanan ko bang hindi niya kayang tanggapin na wala na siyang lugar sa buhay namin? Ginusto niya to, hindi ba? Ano ba, Luz? Wala ka bang puso? Kung gusto mo magmatigas, fine. Pero paano mo matitiis na nakahandusay dito ang asawa mo? Asawa ko? Hindi ko na siya asawa, Berna. At kung gusto mong kaawaan siya, ikaw na lang. Ako, matagal na akong naubusan ng awa para sa kanya. Sa labas nakaupo si Ramil sa gilid ng pintuan. Nanginginig. Hinang-hina. Pinagpapawisan ng noo kahit na malamig ang hangin dala ng paparating na bagyo. Pilit niyang pinipigilan na matinding ubo. Pero hindi na niya kinaya. Napahawak siya sa dibdib at napaubo ng malakas. Halos hindi makahinga. Biglang bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Luz na matalim na nakatitig sa kanya. Kung mamamatay ka dyan, wala akong kasalanan. Tatalikod na sana siya nang biglang marinig ang mahina at garalgal na boses ni Ramil. Luz, kahit hindi mo ko kayang patawarin, kahit hindi mo ko tanggapin, pakiusap, kahit isang beses lang, hayaan mo ko makausap ang mga anak natin. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam muli ng awa si Luz sa kanyang asawa. Pumasok ka na, bago ka pa tuluyang mamatay sa harapan ng bahay ko. Napatingin si Ramil kay Luz
Hindi siya makapaniwala sa narinig. Napangisi naman si Berna. Pero hindi niya na pinansin ang masamang tingin ni Luz. Kahit hinang-hina si Ramil, pinilit niyang tumayo at pumasok sa bahay. Ay, mabuti naman at makakapasok na rin sa loob. Sandali. Sinabi ko bang pumasok ka? Dito ka lang sa labas. Ano? Hoy, basa rin ako. Kailangan ko magpalit ng damit, no? Umuwi ka sa tinuluyan mo. Nagpapadyak sa inis si Berna dahil hindi siya pinapasok ni Luz. Giniginaw na siya kaya napilitan siyang bumalik sa tinutuluyan nila para makapagpalit ng damit. Pero dahil lumakas na ang hangin, hindi na siya nakabalik. Kinabukasan ng sa wakas ay humupa ang bagyo. Agad siyang bumalik sa bahay ni na Luz. Pero hindi siya pinagbubuksan ng pinto. At nagpatuloy yun. Hanggang sa inabot ng 3 araw, hindi pa rin siya pinagbubuksan. At hindi pa rin niya nakikita si Ramil. Hoy, Luz! Ano bang problema mo? Ilang araw mo na ako hindi pinapapasok Pero sa halip na pagbuksan, sinungitan lang siya ulit ni Luz mula sa bintana. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin gets? Hindi ka welcome dito, Berna! Bumalik ka na kung saan ka galing! Anong sabi mo? Ramil! Lumabas ka dyan! Alam kong magaling ka ng leche ka! Luz, ano ba? Ilabas mo ang asawa ko! Buksan mo ang pinto! Asawa mo? Aba, Berna, kailan pa? Hindi ko naaalalang kinasal ka kay Ramil. Walang iya ka! Ilabas mo si Ramil! Hindi pa siya magaling. Ang totoo niyan, hindi pa nga siya gumigising. Ano? Bakit ano nangyari sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Wala naman akong ginawa sa kanya. Hinihintay ko lang na gumaling siya, Berna. Ito naman yung gusto mo, di ba? Magmalasakit ako sa kanya. Oh, bakit ngayon? Parang nagre-reklamo ka. Papasukin mo ako! Gusto kong makita ang asawa ko! Ako na lang ang gagamot sa kanya! Yun naman ang hindi pwede. Walang lugar ang mga kabit sa pamamahay ko. Sa ayaw at sa gusto mo, papasok ako dyan sa loob! Sige, subukan mo. Trespassing ang gagawin mo. At kapag nangyari yon, lahat ng pwede kong gawin sa'yo, magagawa ko. Pwede kitang tagain gamit ang itak ko. Sige, halika. Pasok! Pagsisisihan mo to! Babalikan kitang maldita ka! Pweh! Mas maldita ka! Ang kapal na mukha mong magbanta! Lumayas ka dito! Galit na umalis si Berna at tinapon niya ang isang paso ng halaman bago umalis. Sinara naman ni Luz ang bintana. Saka bumalik sa kwarto ni Jaime kung saan naroon si Ramil. Hindi totoong 3 araw na itong walang malay. Pero nangihina pa ang lalaki. Nakiusap ito na gusto niyang makasama ang kanyang mga anak. Pumayag si Luz pero sa isang kondisyon. Wala dapat sa eksena ang malditang si Berna. Samantala habang naroon sa poder niya ang asawa, unti-unti na ring lumambot ang puso ng kanyang anak para sa kanilang ama. Salamat anak. Inalagaan mo ko kahit malaking pagkukulang ko sa inyo. Magpagaling ka, tay. Kailangan mo pang bumawi sa amin ni Jenna. Oo anak, para sa inyo. Kahit anong mangyari. Ramil, ano ba kasi nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba talaga? Bakit ayaw mo magpatigin sa doktor? Walang silbi ang Dr. Luz. Hindi nila ako... Nay, inaatake na naman si tatay. Ang sakit niya sa tiyan. Ramil, hindi na tama yan. Pumayag ka na. Kailangan ka nang dalhin sa ospital. Hindi. Walang doktor na maniniwala sa sakit ko. Ano? Huwag mong sabihin, kinulam ka? Tama ka, Luz. Biglang bumagsak si Jenna mula sa kama, hawak ang kanyang tiyan. Sumisigaw na rin ito sa sakit.
at halos tumirik ang mga mata. Jenna! Anak! Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Ang mata ni Jenna! Jaime! Puntahan mo si Tatay Selbo. Sabihin mo pumunta siya dito kaagad. Bilisan mo, anak. Opo, Nay! Hihingi ako ng tulong! Luz, gawan mo ng paraan para mailigtas si Jenna. Hindi pwedeng pati siya galawin ni Berna. Ibig mong sabihin, si Berna ang gumawa niyan sa'yo? Pati kay Jenna? Mangkukulam ang lahi nila. Siya rin ang dahilan kung bakit hindi na ako nakauwi dito sa atin. Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya nilapitan at kinausap noon. Nagalit siya dahil hindi ko siya gusto. Kaya ginayuman niya ako. Pero nawawalan ng bisa ang gayuman niya kapag magkalayo kami. Inaatake ko ng sakit kapag nagtatangka akong umalis. Titigilan niya lang ako kapag bumalik na ako sa kanya. Hawak niya ang buhay ko. Kontrolado niya ang lahat ng kilos ko. Maging yung mga sinasabi ko kapag magkasama kami. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, at kaya kong tiisin ang sakit. Basta makasama ko lamang kayo. Naging emosyonal si Luz sa kanyang narinig mula kay Ramil. Napaiyak ang ginang. Wala siyang kaalam-alam na matagal na pala itong nagdurusa sa piling ni Berna. Higit sa lahat na konsensya siya. Sa iniisip na pinagtaksilan siya ng asawa kaya hindi na umuwi. Maya-maya'y dumating na si Lolo Selbo. Ano na naman tong gulo na ito, Luz? Ano nangyari? Gaya nga po ng sinabi ko, Lolo. Si Jenna! Bigla na lang po siya bumagsak sa sahigat ng isay. May lumalabas na puting laway sa bibig niya. Tapos, namimili pa siya sa sakit ng tiyan. Hindi ito sakit na kayang gamutin ng doktor. Tulungan niyo po ang anak ko. Nakikiusap ako. Si Berna, siya po ang may gawa nito. Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa babaeng yun eh. Lo! Si Jenna! Nilapitan ni Lolo Selbo si Jenna. Hinawakan sa leeg at pulsuhan. Nagtagpo ang kanyang kilay at hindi nagustuhan ng naramdaman. Dating albularyo si Lolo Selbo. Pero sa sobrang katandaan nagretiro na siya. At ipinamana sa isang anak ang pagiging albularyo. Walang hiya talaga ang babaeng yon. Pati batay hindi pinalagpas. Dalawa ang kinulam niya para mahirapan tayong pumili kung sino ang ililigtas. Lo! Anong ibig niyo pong sabihin? Isa lang ang hawak kong anting-anting. Isa lang sa inyo ang pwedeng magsuot ito upang mailigtas sa sumpa. Tay, kay Jenna niyo ibigay ang anting-anting. Sobrang bata pa niya. Baka hindi niya makayanan ng sakit ng kulam. Ako, mas matanda. Mas kaya kong tiisin. Basta iligtas niyo siya. Sigurado ka ba, Ramil? Paano ka? Sigurado namang hindi ako papatay ni Berna. Kaya si Jen ang mahalaga. Hinubad ni Lolo Selbo ang suot na kwintas. At isinuot yun kay Jenna. Saka siya bumaling kay Luz, na kanina pa seryoso at tila malalim ang iniisip. Lo! Wala bang ibang paraan para mailigtas si tatay? Meron. Nakasalalay sa nanay mo ang kaligtasan ng iyong ama. Tay, Panahon na, Luz, upang muli mong sanayin ang iyong kakayahan. Hindi mo ito pwedeng ilibing sa limot ng habang buhay. Lalo't buhay ng iyong pamilya ang nakataya sa laban na ito. paano niyo nalaman, Tay? Uy, matagal ko nang alam. Bago kayo ikinasal ni Ramil, ay nabasa ko ng iyong lihim na katauhan. Huwag mong kalimutan na isa akong veteranong albularyo noong araw. Matagal na rin alam ni Ramil ang tungkol sa sekreto mo. Sinabi ko yun sa kanya bilang pagsubok kung kaya ka ba niyang mahalin at tanggapin bilang ikaw. Pero pininindigan niya ang pagmamahal niya sa'yo. Iyan din ang dahilan kung bakit ako umuwi rito. Kasi alam kong matutulungan mo ko, Luz. Nagdahilan lang ako na hihingi ng parte ko sa lupa. Pero ang totoo, hihingi ako ng tulong para makawala sa kulam at gayuma ni Berna. Akala ko, kasusuklaman ninyo ako katulad ng mga tao sa bayan namin. Kaya itinago ko ang tunay kong katauhan. Walang masama sa pagiging isang mangkukulam.
kung sa kabutihan mo lamang ito gagamitin, Luz. Kaya huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon bago pa mahuli ang lahat. Kunin mo na ang mga gamit mo. Ngayon na! Samantala, nanginginig sa inis si Berna habang bitbit ang manika na may pangalan ni Jenna. Nakangisi siya at lumalaki ang mga mata habang tinutusok ng karayom ang manika. Galit na galit siya dahil hindi pinakita si Ramil sa kanya. Galit na galit din siya kay Luz kaya sinampulan niya ang anak nitong si Jenna. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, bigla siyang napaigik at lumuwa ng dugo. Bumalik sa kanya ang sakit na ibinigay niya sa bata. Nararamdaman niyang may pangontra itong ginamit kaya bumalik sa kanya ang kulam. Wala siyang nagawa kundi ang itapon na lang ang manikang ginagamit. Ano nangyayari? Bakit bumalik sa akin ang kulam? Buisit, may pangontra sila. Kinuha ni Luz ang nakatagong kahon sa sikretong taguan sa ibabaw ng kisame. Nang balikan niya si Ramil ay nanginginig ito at uminit ang buong katawan. Kalmadong nilapag ni Luz ang kahon at binuksan. Kumuha siya ng 3 puting kandila at nilagay sa bandang ulo na ni Ramil. Saka sinindihan. Kinuha rin niya ang isang manika at medalyon na may nakaukit na malaking palad na may krus. May ibinulong siya sa medalyong agimat. Saka to pinatong sa ulo ni Ramil ng ilang segundo bago dinikit sa manika. Ilang minuto lang ang nakalipas ay huminto na sa panginginig si Ramil. Iwan niyo na muna ako. Gagawin ko ng ritual. Pero Nay, Sumunod ka na sa nanay mo, Jaime. Hindi to para sa atin. Buhati natin si Jenna at ilipat sa kabilang silid. Mamaya pagising niya, ayos na siya. Ayaw man pero napilitan si Jaime na lumabas ng silid. Kasama si Lolo Selbo at Jenna. Naiwan naman si Luz. Nakapikit at huminga ng malalim bago tumingin kay Ramil. Alam niyang wala na siyang ibang paraan kundi labanan si Berna. Gamit ang sariling pamamaraan. Dahan-dahan niyang itinaas ang manika at sinimulan nitong paikot-ikutin sa ibabaw ng katawan ni Ramil. Bumigkas siya ng isang orasyon. Malalim at matalim ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Habang ginagawa ito, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. At ang apoy sa mga kandila ay sumayaw-sayaw pero hindi namatay. Pero biglang natigilan ng ginang na mapansin niyang nakatitig sa kanya ang asawa. Bakit mo ako tinititigan? Ang ganda mo. Ano na namang kalokohan yan, Ramil? Ang ganda-ganda mo pa rin. Kahit galit ka, kahit seryoso ka, ang ganda mo pa rin sa paningin ko. Huwag mo akong bulahin. Hindi kita binubola, Luz. Sa lahat ng pinagdaanan natin, ngayon ko lang naisip kung gaano kita kamahal. Ikaw ang bumuhay ulit sa akin. Ikaw ang tunay kong tahanan. Napatingin si Luz kay Ramil. At sa unang pagkakataon matapos sa matagal na panahon, naramdaman niyang totoo ang bawat salitang binibitiwan nito. Hindi na ito ang lalaking naglaho at nagdulot sa kanya ng matinding sama ng loob. Sa harapan niya ngayon isang nagsisising asawa at nagpapasalamat na muli siyang binigyan ng pagkakataong mabuhay. Kasama ang pamilyang tunay niyang minahal. Sana pala hindi na ako umalis. Sana nakontento na lang ako kung anong buhay meron tayo dito. Sana nasaksihan ko ang paglaki ng mga anak natin. Siguro araw-araw mong maririnig ang mga papuri ko sa iyo. At araw-araw na ipadama ang pagmamahal para sa pamilya natin. Lahat yun ay pagkait ko sa inyo ng mahabang panahon. Hayaan mo na. Ipinapangako ko. Hindi ako aalis sa tabi niyo oras na makalaya ako mula kay Berna. Gusto ko rin humingi ng kapatawaran dahil binigo kita. Hindi ko natupad ang mga pangako ko sa iyo nung bago ako umalis. Hindi pa huli para matupad yon, Ramil. Kaya magpagaling ka dahil susuong pa tayo sa tunay na laban. Kailangan mong bumalik kay Berna. Ha? Bakit ako babalik sa kanya? Ayoko, mahal. Dito lang ako sa inyo.
Buwis buhay nga ako nakatakas sa kanya eh. Wala akong balak bumalik sa kanya. Kasasabi mo lang na gusto mong makabawi sa amin, hindi ba? Pwes, kailangan mong bumalik sa kanya. Kailangan mong hanapin ang pinaglalagyan ng dugo mo na ginagamit niya sa pagkulam sa'yo. Hanggat nasa kanya yon, hindi kita magagamot ng tuluyan. Dugo? Anong dugo? Wala ka bang maalala na kinunan ka niya ng dugo? O sa kahit anong paraan na makunan ka ng dugo? Hindi siya humingi ng dugo sa akin. Maliban lang nung pinilit niya ako mag-donate ng dugo sa kinakapatid niya. Yon ang ginamit niya para kontrolin ka. Pero mawawala ako sa sarili ko kapag kasama ko siya. Lahat ng gusto niya masusunod kahit hindi ko naman kagustuhan. Huwag kang mag-alala. May proteksyon ka laban sa gayuma niya. Umarte ka lang para hindi ka niya mahalata na hindi ka na niya hawak. Matamis na napangiti si Ramil. Sa wakas ay nagkabati na sila ni Luz. Bagay na matagal na niyang inaasam. Hindi biro ang maraming taon na nawalay sila sa isa't isa. Maraming panahon na nasayang para sa kanyang pamilya. Pero sa ngayon ay kailangan nilang unahin ang pagresolba sa problema. Ilang sandali lang ang nakalipas. Biglang nawala ang mga ngiti ni Ramil nang marinig ang pamilyar na boses ng babae sa labas. Dumating si Berna at tinatawag siya. Lumapit si Luz sa kanya at seryoso ang mukha nitong bitbit ang damit. Handa ka na? Oo. Dalhin mo ito. Ano yung gutong damit mo? Ibigay mo sa kanya. Kailangan mapaniwala mo siya na wala ka sa panig namin. Sige. Pero Luz, magkikita pa tayo hindi ba? Oo naman. Sa loob ng 1 linggo, kailangan mahanap mo na kung saan nakatago ang dugo at kunin mo yon. Saka ka bumalik dito. Sige. Mag-iingat kayo rito. Huwag mong kalilimutan na nasa ilalim ka ng gayuma niya. Huwag kang magpahalata. Mahigpit na niyakap ni Ramil si Luz at tinagka nito sa noo. Nauna nagpakita si Luz kay Berna. Nandito ka na naman? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kukunin ko na si Ramil. Ibalik mo siya sa akin. Eh di sa'yo na. Akala mo naman aagawin ko siya sa'yo? Hindi na ako namumulot ng basurang itinapon ko na. Ang yabang mo. Nasaan na siya? Palabas na. Isaksak mo sa baga mo. Huwag na kayong babalik dito, ha? Lumabas si Ramil sa bahay ni Luz. Nagkunwari siyang mahina. Naglakad na tila nahihirapan. Malayo pa lang si Berna agad niyang naaamoy ang masangsang na amoy ng pabango nito bilang panggayuma sa kanya. Napangiti naman ng lihim si Ramil dahil alam niya na hindi na siya tatablan ng gayuma. Agad na tumakbo si Berna palapit kay Ramil at niyakap ito ng mahigpit. Halatang sabik ang babae. Love, sa wakas sobrang namiss kita. Berna, patawad. Hindi ko ginusto ang nangyari. Pero narito na ulit ako sa'yo. Yan ang gusto kong marinig. Alam kong babalik at babalik ka pa rin sa akin. Hindi mo ako matatakasan, Ramil. Tayo ang para sa isa't isa. Oo, Berna. Ikaw lang. Hayaan mong alagaan kita ulit. Huwag mo na akong iwan, ha? Alam mong hindi kita hayaang mapunta sa iba. Isa lang ang dapat mong mahalin. Oo, wala na akong ibang pupuntahan. Ikaw lang. Halika na. Alis na tayo rito. Habang magkahawak kamay sila papunta sa inuupahan nila, lihim na humigpit ang kamao ni Ramil. Hindi niya hahayaan na tuluyan siyang bumalik sa impyernong dala ng babae. May plano siya at gagamitin niya ang pagkakataong ito para tuldukan ang sumpang hatid dito sa buhay niya. Pagdating sa tinutuluyan nilang kwarto, nagmasid-masid si Ramil sa loob. Wala siyang nakikitang kakaiba at yun ang dapat niyang tuntunin. Umupo siya sa higaan at sumandal sa dingding. Agad namang yumakap si Berna sa kanya at naglambing. Miss na kita. Alam kong na-miss mo rin ako. Oo naman. Pero mahina pa ako dahil sa pananakit ng katawan ko. Gusto ko muna magpahinga.
Yan ba talaga ang rason? Teka, ano tong nakatago sa likuran mo? Kaninong damit to? Pambabae to ah. Kay Luz ba to? Oo. Pinagpapawisan kasi ako kanina na matindi dahil sa pananakit ng tiyan ko. Yan ang inilagay na sa pinanganak ko. Pwede bang akin na lang to? Ano naman ang gagawin mo dyan? Basta, huwag ka na masyadong maraming tanong. O sige, kunin mo na. Ikaw ang bahala. Wala namang silbi sa akin yan eh. Nagmasid lang si Ramil kay Berna buong araw pero walang nangyayari. Binabantayan lang siya nito habang natutulog. Pagsapit ng hating gabi, bigla siyang nagising sa mahihinang kaluskos. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at nakita si Berna na bumangon. Kinuha nito ang isang damit. Damit ni Luz. Kasabay nito may hinugot din siya mula sa ilalim ng kama. Lumabas ito kaya maingat siyang bumangon at sumunod. Tuloy-tuloy sa paglalakad si Berna hanggang makarating sa talahiban sa likod ng bahay. Alam ni Ramil na may gagawing hindi maganda si Berna. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon at bumalik sa kwarto. Hinalungkat niya ang mga gamit para hanapin ang pinapahanap ni Luz. Kumagat sa bitag nila si Berna. Lumipas ang mga sandali pero hindi pa rin niya nahahanap ang bagay na yon. Isang gamit na lang ang hindi pa niya nahahalungkat. Ang maliit na maleta na may kandado. Muli siyang bumalik sa kama at nahiga. Nagkunwaring tulog nang marinig niyang pabalik na si Berna. Kinabukasan muling sinubukan ni Ramil na buksan ang maleta pero bigo siya. Hanggang isang araw biglang nagpaalam sa kanya si Berna para bumili ng kanilang mga supply sa bahay. Sigurado ka bang hindi ka talaga sasama? Gusto ko sana, love, kaso parang hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Nangihina ako. Mukhang napasobrang. Sige, huwag kang aalis dito saglit lang ako. Sige, mag-iingat ka. Pagkaalis ni Berna, muling sinubukan ni Ramil na buksan ng maleta. Ngayon alam niyang wala ang babae, mas malaya siyang gumalaw sa loob ng kanilang inuupahan. Maingat niyang inusisa ang kandado. At napansin niyang isang simpleng padlock lang pala ito. Naghanap siya ng hairpin mula sa mga gamit ni Berna. At swerteng nakahanap siya. Yun ang ginamit niya para tuluyang mabuksan ito. Tumambad sa kanyang paningin ang laman ng maleta. Mga nakakatakot na gamit. May nakita siyang isang maliit na itim na libro na may mga imahe at salitang hindi niya maunawaan at hindi rin niya mabasa. Makikita rin sa pabalat nito ang isang anyo ng demonyo. Maingat niyang hinalungkat ang mga gamit at nakita niya ang isang maliit na garapon na may dugo. Kaya agad niya itong kinuha. Inayos niya ang mga gamit sa loob ng maleta at muling ibinalik ang pagkakalak nito. Nang saktong maayos niya yon ay biglang pumasok sa silid si Berna. Agad niyang itinago sa likod ng garapon. Nakapamalengke ka na? Hindi pa, pero nakakita ko ng talipapa dyan sa may kanto. Doon na lang muna ako bumili. Bukas na lang ako mamamalengke. May gagawin pa pala ako eh. Ganun ba? O sige, maliligo na muna ako. Magmerienda ka muna. May binili kong pagkain mo. Salamat, ang bait mo talaga. Hindi na hinintay ni Ramil na sumagot si Berna. Lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa banyo sa labas ng bahay. Pero imbes na pumasok doon, dumiretso siya sa kalsada at mabilis na tumakbo palayo. Hindi na siya lumingon. Alam niyang oras na para makabalik siya sa tahanan niya. Nang makarating siya sa kanilang bahay, hindi mapigilan ng malapad ng ngiti sa kanyang labi. Tagumpay siya. Samantala, si Luz ay patuloy na tinitiis ang matinding kirot sa kanyang ulo. Dulot ng kulam ni Berna. Alam niyang kaya niyang pagalingin ang sarili. Pero hindi niya yun gagawin hanggat hindi pa tapos ang misyon ni Ramil. Kailangan niyang papaniwalain si Berna na tinablan siya ng kulap. Dahil kung ipapakita niyang hindi siya naaapektuhan,
Malalaman ng babae na may pangontra siya laban sa kulam. Pinagdasal niya na sana makabalik si Ramil ng ligtas at matagumpay. Maya-maya narinig niya ang boses ng asawa sa labas ng bahay nila. Napangiti si Luz. Agad siyang tumayo para salubungin ito. Alam niyang malapit nang matapos ang bangungot na dulot ni Berna. Mahal, nakauwi na ako. Ramil! Salamat sa Diyos! Nasa'yo na ba? Oo, Luz. Nakuha ko na. Ito na yung hinahanap natin. Mabuti! Hindi ka ba nahuli ni Berna? Hindi niya kagad napansin. Pero sigurado akong sa ngayon, alam niya nang wala na ako ron. Ibig sabihin, wala na tayong oras. Kailangan nating tapusin ito bago pa siya makagante. Bakit? Hindi mo ba nilabanan ng kulam niya? Hindi ko pwedeng gawin yon dahil malalaman niya. Hinintay ko munang makabalik ka bago ko ito suklian. Patawad, Luz. Ilang araw mong tinis ang sakit na ito dahil sa akin. Ayos lang, Ramil. Kaunting paghihirap lang ito kung kapalit naman ang kalayaan mo. Pero ngayong nandito ka na at nasa atin na ang ginamit niyang garapon, pwede ko nang tapatan ang kulam ni Berna. Sana nga matapos na to. Ramil! Lumabas ka! Nandito na siya. Lumabas kayo! Alam kong nandyan ka, Ramil! Ano na naman to, Berna? Ang ingay ng bunganga mo! Ilabas mo si Ramil! Hindi na siya babalik sa'yo, tanga! Anong sabi mo? Hindi na ako babalik sa'yo. Umalis ka na rito. Huwag mo nang guluhin ang pamilya ko. Tama na yung mahabang panahon na inagaw mo ko sa kanila. Talaga bang desidido ka nang iwan ako, Ramil? Oo. Umuwi ka na sa Palawan. Hindi na ako sasama sa'yo. Pagsisisihan mo to! Hindi ko haya maging masaya ka! Damay-damay na tayong lahat! Galit na umalis si Berna. Matagal na niyang binabantayan ang mga kinikilos ni Ramil. At nalaman niyang hindi bukal sa loob nito ang pagbabalik sa kanya. Alam niyang may pinaplano ito kaya naging mapagmatsyag siya. At hindi nagpapahalata na may nalalaman siya. Mula nang malagyan ng pangontra ang kulam niya kay Jenna, kinutuban na siya ng masama na may alam sa gawaing albularyo ang pamilya ni Ramil. Kaya naman nagplano din siya. Binigyan niya lamang ng pagkakataon ng lalaki dahil mahal niya ito. Pero ngayong nasiguro niyang hindi na niya ito mababawi, naisip niyang gumante ng walang takot. Bumalik siya sa bahay at sinara ang pinto at bintana. Pagsapit ng gabi, sinimulan na niya ang kanyang paghihigante. Kinuha niya ang maleta sa ilalim ng kama. Isa-isa niyang itinirik ang 13 itim na kandila sa paligid at sinindihan ng mga to. Umupo siya sa gitna. Inilabas niya ang isang lumang libro, isang manika, isang punyal at isang garapong may lamang maitim na likido. Binuklat niya ang libro at bumungad sa kanya ang isang nakaguhit na demonyong may 3 sungay. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang bigkasin ng isang mahaba at misteryosong orasyon. Nang dumilat siya, kapansin-pansing nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga matay naging purong itim. Bigla siyang napatingala at bahagyang napasigaw. Saka nagsimulang lumitaw ang itim na usok mula sa nakasinding mga kandila. Gumapang to sa hangin. Unti-unting pumasok sa kanyang bibig na para bang isang nilalang na may sariling buhay. Lumakas ang ihip ng hangin sa labas at sumasabay ang dagundong ng malalakas na kulog. Kahit wala namang nagbabadyang ulan. Isang nakakatakot na halakhak ang bumalot sa buong paligid. Halakhak na nagmumula kay Berna. Pero parang may kasabay pang ibang boses. Dahan-dahan niyang kinuha ang manika. Hinaplos ito na parang isang buhay na nilalang bago dinampot ang punyal. Nakangisi niyang hiniwa ang palad niya at agad na umagos ang dugo. Ipinatak niya ito sa manika.
Saka walang pag-aalinlangang itinarak ang punyal sa tiyan nito. Binuksan niya ang garapon at ibinuhos ang maitim na likido sa manika. Habang patuloy na bumibigkas ng orasyon, nagsimula na ang ritual. Ang sakit! Nagsisimula na siya. Kailangan ko nang gawin to, Ramil. Makakalaya ka na. Alam ni Luz na hindi niya kayang tiisin ang pangungulam ni Berna kay Ramil. Nakita niya kung paano ito unti-unting pinahina ng masamang mahika. Ang matinding pagkahapo, ang paninikip ng dibdib, at ang hindi maipaliwanag ng pananakit ng katawan na walang lunas. Kahit anong gamot ang inumin niya, kinuha niya ang garapong may itim na likido. Ang bagay na ginamit ni Berna upang patuloy siyang gawing sunod-sunuran. Agad na naghanda si Luz. Sa gitna ng dilim ng gabi, nagtungo siya sa isang lihim na lugar sa kanilang bakuran. Isang bahagi ng lupa na hindi pa natatapakan ng sinuman maliban sa kanya. Doon niya itinirik ang 7 puting kandila bilang pangontra sa anumang kasamaan. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng isang maliit na bote na naglalaman ng langis na pinaghalo-halo mula sa mga halamang itinuturing na banal, luyang dilaw, bawang at dahon ng alagaw. Isinulat niya sa papel ang buong pangalan ni Ramil. Saka ito sinunog sa apoy ng isang kandila habang binibigkas ang dasal na itinuro minsan ng nanay niya. Kasama ang kapatid niya. Hawak ang garapong nakuha ni Ramil. Binuksan niya ito at sinimulang ibuhos ang laman nito sa lupa. Kasabay nito binibigkas niya ang panalangin pangontra sa kulam. Nang matapos sa ritual, bumalik na siya sa loob ng kanilang bahay. Pero pagdating niya sa loob, nakita niyang patuloy na nagsusuka ng itim na likido ang kanyang asawa. Dumating na rin si Lolo Selbo at nagulat siya sa kanyang nakita. Diyos kong mahabagin! Ang lakas ng kapangyarihang itim na umatake sa kanya, Luz! Bakit nangyari to? Akala ko wala na kami magiging problema. Bakit nagkaganito? Ramil, nasaan ngayon si Berna? Magsalita ka! Sa paupahan ni Aling Marcia. Bakit, Luz? Anong gagawin mo? Haharapin ko po siya, Tay. Kailangan niyang itigil ang ginagawa niya kay Ramil. Dahil kung hindi, mamamatay ang asawa ko. Kaya mo ba? Sige, susunod ako mamaya pagkatapos kong lapatan ng gamot ang anak ko. Nay, sasama po ako. Anak, wag na. Samahan mo ang kapatid mo. Chuck, na takot na siya. Nakikiusap ako, anak. Sige po, Nay. Ako na pong bahala kay Jenna. Nagmamadaling umalis si Luz at nagtungo sa nasabing lugar na kinaroroonan ni Berna. Kaagad niya natuntun ng bahay. Nasa bungad pa lang siya ng pinto, amoy na niya ang halimuyak ng kandila. Sinubukan niyang pihitin ng seradura ng pinto pero sarado. Hindi. Paano ako makakapasok dito? Kailangan ko magmadali. Papatayin niya si Ramil. Kung hindi ka madadala sa pakiusapan, sukdo lang makipagkasundo ako ulit sa demonyo, Berna. Mapatigil lang kita. Isang kakaibang engkantasyon ng kanyang binigkas. Uminit ang pakiramdam niya. At sa sandaling yun, biglang naramdaman niya ang kakaiba niyang lakas. Binalya niya ng ilang beses ang pinto hanggang sa tuluyan na itong mabuksan. Lumantad ang kabuuan ng sala. Nakita niyang nakatayo sa gitna ng nagliliwanag ng mga kandila si Berna. Kaagad niyang sinipa at pinatay ang apoy ng isang kandila. Saka lang siya napansin nito. Pagharap nito sa kanya, nakita niya ang anyo ni Berna. Napaatras si Luz. Kitang-kita niya ang nakakatakot na anyo nito. Nanlilisik ang mga mata at may 3 sungay na to sa noo. Ang lakas ng loob mong pumunta rito, Luz. Anong ipinagmamalaki mo, ha? Hindi ako nandito para makipaglaban, Berna. Nandito ako para pakiusapan kang tigilan mo na si Ramil.
Sa'yo na siya. Basta wag mo lang siyang sasaktan. Nakikiusap ako. Huli na, Luz. Dahil oras na itigil ko ito. Ako naman ang mamamatay. Dahil matatalo ng dugo niya ang dugo ko sa aking katawan. Isa lang sa amin ang pwedeng mabuhay. At ako yon. Kaya pala nagawa mo siyang saktan ulit. Wala kang kasing sama. Demonyo ka! Hindi ba't nagmamalaki ka? Ngayon mo patunayan ang kakayahan mong protektahan ng asawa mo. Pero bibigyan kita ng choice para iligtas ang asawa mo. Paano? Ialay mo ang iyong dugo sa akin kapalit ng buhay ni Ramil. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Berna. Sinugod niya si Luz at sunod-sunod na sinubukan itong saksakin. Nang hindi niya mapuruhan, sinipa niya to ng malakas, dahilan para tumilapon si Luz. Napaigik ang babae. Bumuka ang bibig sa sakit pero hindi siya nakapagsalita. Pinilit niyang bumangon. Pero agad siyang nilapitan ni Berna. Tinapakan sa dibdib at inundayan ng matinding saksak. Pero sa halip na tumagos ang punyal, bigla itong tumilapon mula sa kamay ni Berna. Parang may kuryenteng tumama rito. Nagulat siya at agad na dumukwang para tingnan ko ano ang nagprotekta kay Luz. Dahan-dahan niyang hinawi ang damit nito. At sa kanyang pagkabigla, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na bagay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Bakit nasa iyo ang medalyon ng pagkakaisa? Bigay to sa akin ng nanay ko! Mas lalong nagulat si Berna sa narinig. Kumpirmadong ang medalyong suot ni Luz ay nagmula sa isang taong mahalaga sa kanilang buhay. Ang kanilang ina. Nangilid ang kanyang mga luha. At isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahan-dahan niyang inilabas ang sarili niyang medalyon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Isa itong malaking medalyon na may isang malapad na butas sa gitna. Sa kanyang pagkagulat, napansin niyang kasya rito ang medalyong hawak ni Luz. Noon niya naalala ang bilin ng kanilang ina. Ang 2 piraso ng medalyon ay simbolo ng kanilang ugnayan bilang magkapatid. Ibinigay ito sa kanila upang magsilbing paalala na hindi sila dapat mag-away sa hinaharap. Isa rin tong palatandaan para maiwasan nila ang isa't isa. Kung sakaling magtagpo ang kanilang mga landas sa hindi tamang pagkakataon. Pero may kaakibat na sumpa ang mga medalyon. Kapag ang 2 piraso ay pinagsama, mabubuo ito at magiging mas makapangyarihan, sabi ng nanay nila. Isa lang ang dapat magmay-ari ng medalyon kapag nabuo ito. Hindi ko akalain sa ganitong sitwasyon tayo muli magkikita, Ariana. Matagal ng panahon buhat na magkahiwalay tayo. Hindi agad kita nakilala. Anong sinasabi mo? Huwag mong sabihin. Grabe no? Parang tinadhana talaga tayong maging magkalaban. Pinaglayo tayong 2 pero sa ganito pa rin tayo hahantong. Ikaw? Si Ate Bernalie? Ako nga, Ariana. Ang pinakamamahal kong kapatid. Patawarin mo ko. Hindi kita nakilala agad. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Bakit ka nagkaganyan, ate? Hindi ganyan ang itsura mo noon. Mahabang kwento. Pero paiikliin ko. Isinumpa ako para magkaganito. Kaya ganun na lang ako kadesperada na makahanap ng lalaking iibig sa akin ng totoo. Pero bigo ako makatagpo ng katulad ni Ramil. Natapat at totoo sa asawa niya. Kilalang makapangyarihang mangkukulam ang kanilang ina na nagkaroon ng matinding alitan sa isang bantog na albularyo. Matagal nang magkaaway ang kanilang mga lahi dahil sa di magkatugmang paniniwala sa paggamit ng kapangyarihan. Ang galit ng albularyo ay lumalim nang makita niyang ginagamit ito ang mahika para kontrolin at paglaruan ng buhay ng mga tao sa kanilang baryo.
Dahil dito isinumpa niya ang nanay ng magkapatid. Sa harap ng mga tao, binigkas niya ang malulupit na salita na magiging dahilan ng trahedya sa pamilya ng mangkukulam. Ayon sa sumpa, ang dugo mismo ng mangkukulam ang magiging sanhi ng kapahamakan. Ang kanyang magiging mga anak ay hindi kailanman magiging kaisa, kundi isisilang sila para maging mortal na magkalaban. Kahit magkapatid sila, nakatakda silang magdala ng hidwaan at kamatayan sa isa't isa. Walang kapayapaang naghihintay sa kanila hanggat ang isa sa kanila hindi tuluyang naglalaho. Nang isilang nga ng mangkukulam ang kanyang mga anak, napansin na niya agad ang kakaibang koneksyon nilang dalawa. Bagamat sabay silang lumaki, magkaiba ang kanilang mahika. Si Ariana o Luz ay mas mahina, pero may kakayahang lumikha ng mga pangontra. Samantalang si Berna naman, lumaking mas agresibo at mas madaling matukso na madilim na salamangka. Habang lumilipas ang panahon, lumakas ang epekto ng sumpa. Sa bawat pagtatangka nilang magkasundo, may laging nangyayaring hindi maganda. Nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na pangyayari sa paligid nila. Kaya para maiwasan ang paglala ng sitwasyon, ibinigay ng kanilang ina ang medalyon ng pagkakaisa. Pangontra lang ito ng dalawa, laban sa iba pang sakit dala ng sumpa. Pero kapalit nito, kailangan nilang maghiwalay at iwasang magkita para hindi sila humantong sa patayan. Pumayag si Berna na siya na lang ang aalis at lalayo dahil mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Si Berna ay dating maganda at maputing babae. Pero nung bata siya, isang engkanto ang nagkagusto sa kanya. Hindi ito magawang tanggapin ng dalaga. Kaya panibagong sumpa ang nakamit ng dalaga. Nagkaroon siya ng sakit sa balat na naging sanhi kung bakit tumitim ito at nagbago ang hulma ng kanyang mukha. Patawad, ate! Sige, gawin na natin ang palit-dugo. Buhayin mo ang asawa ko. Ako na lang. Buhay ko, kapalit niya. Nakikiusap ako. Sana, pagkatapos nito matahimik na sila. Hindi na kailangan, Luz. Hindi mo pa panahon. Gamitin mo ang kapangyarihan ng medalyon para mapagaling ng tuluyan si Ramil. Ate, huwag. Baka may paraan pa. Hindi na natin mapipigilan ang nakatadhana. Sa orasyon na ginawa ko, kailangan mamili kung sino ang mabubuhay sa hindi. Patawarin mo ko, Luz, kung nasaktan kita. Patawad. Ate! Ako na ang magpaparaya. Paalam. Tumayo si Berna at bahagyang lumayo. Inilabas niya ang punyal at pinutol ang tali ng medalyon mula sa leeg niya. Isang matamis na ngiti ang iginawad niya kay Luz bago marahas na itinaas ang punyal at walang alinlangan na sinaksak ang kanyang puso. Napaigik siya at maya-maya'y hinugot niya ang punyal. Umagos ang sariwang dugo mula sa puso niya at ipinahid doon ang medalyon. Nagliwanag ang medalyon at bago pa man mawala ang liwanag nito ay lumuhod siya at idinikit niya yun sa medalyon ni Luz. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng kapatid. Pinagmasdan ito sa huling pagkakataon bago tuluyang bumagsak ang katawan niya sa lupa. Nanatiling nakatulala si Luz. Nanlaki ang mga mata at hindi makapagsalita sa matinding gulat. Hindi niya kayang tanggapin ang ginawa ni Berna. Tanging pagluha ang ginawa niya habang pinapanood ang katawan ng kapatid na unti-unting nawawalan ng buhay sa harapan niya. Biglang lumiwanag ng nakakasilaw ang medalyon at sa isang iglap ay naging buo ito. Pumikit siya at umusal ng orasyon na pampalakas sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng iba yung lakas at enerhiya. Bagamat naroon pa ang sugat sa kanyang likod at tiyan, agad niya nilapitan ng kapatid niya.
Ate! Ate! Gumising ka! Magsasama pa tayo na matagal, ate. Kaya gumising ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Ipinatong nito ang medalyon sa katawan ng kapatid. Biglang umusok ang katawan ni Berna at unti-unting nagbago ang kulay ng balat. Bumalik sa dati nitong anyo. Pumuti ang balat at gumanda ang mukha niya. Saktong dumating si Lolo Selbo at nasaksihan ang pangyayari. Totoo ba ito? Isa pala siyang magandang babae. Siya ang nawalay kong kapatid, Tay. Hindi ko pa raw oras kaya mas pinili niyang mamatay. Ikinalulungkot ko nangyari sa kapatid mo, Iha. Pero kailangan mong balikan ang asawa mo. Si Ramil! Hinawakan ni Luz ang dibdib ni Berna para makakuha ng dugo at marahan na nilapag ang katawan nito. Saka siya tumayo. Sige na. Ako nang bahala kay Berna. Puntahan mo na ang asawa mo. Tumalikod siya at pilit tumakbo para makarating agad sa bahay. Nanghihina na si Ramil at pulang-pula na ang katawan habang bumubula ang bibig. Wala silang sinayang na oras. Agad nilang inilipat sa sahigang lalaki. Hinubad niya ang medalyon at pinahid doon ang dugo na mula sa kanyang palad bago isunuot sa leeg ni Ramil. Itinapat niya sa puso ng asawa ang medalyon bago nagpasindi ng 9 na kandila at ipinalibot dito. Pumwesto sa paanan si Luz at muling umusal ng mahaba-habang orasyon. Inabot ng 1 oras bago siya tumigil. Nang tingnan si Ramil ay hindi na tumaputla at hindi na rin bumubula ang bibig. Nakatulog ng payapa ang lalaki. Siya namang pagdating ni Lolo Selbo. Kailangan ko pong balikan ng kapatid ko, Tay. Hindi na kailangan. Ayos na ang lahat. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Bakit po ganun kasaklap ang tadhana naming dalawa? Bakit hindi man lang kami pwedeng mamili? Hindi natin kayang labanan ng itinakdalos. May dahilan ng lahat ng ito. Kahit hindi natin kagad maintindihan. Hindi ko man lang siya nailigtas. Alam kong masakit. Pero sana matanggap na nagawa niyang ialay ang sarili sa iyo at sa pamilya mo. Kasi mahal ka niya talaga bilang kapatid. Pero alam mo, maski ano pa mang sumpang nakabalot sa inyo, may pinatunayan ng kapatid mo. Ano po yun? Na hindi mo siya totoong kaaway. Nabali niya ang sumpa dahil sa tunay na pagmamahal niya sa iyo bilang kapatid. Luz. Ramil, gising ka na! Agad niyang niyakap si Ramil. Mahigpit. Parang ayaw niya na itong pakawalan. Halos hindi siya makapaniwalang buhay ito. Naalala ko, may kung anong sumakal sa akin. Hindi ako makahinga. Tapos bigla akong nakaramdam ng inis sa dibdib ko. Ano tong suit ko? Galing yan sa kapatid ko, si Ate Berna. Kapatid mo? Pero Luz, akala ko… Pinili naming maghiwalay noon dahil sa sumpang kami ang magpapatayang dalawa balang araw. Pero sa halip na labanan ako, pinili niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Napayuko si Luz. Hindi na napigilan ang muling pagpatak ng luha niya. Luz, dahil sa akin kaya kayo… Shh! Huwag mo nang ituloy. Wala kang kasalanan. Wala. Tsaka pumayag ang Diyos na mabuhay ka kasi marami ka pang dapat na bawiing pagkukulang sa amin. Kailangan mong punan ang lahat ng yon. Oo, tama ka. Lubos kong pinasasalamatan ng Diyos dahil sa binigay niya sa akin na pagkakataon. At hindi ko to sasayangin pa. Dapat lang. Pagkalipas ng 3 linggo, nagdiwang ng kaarawan si Luz sa simpleng pagsimba. Hindi na siya nagpahanda dahil nagluluksa pa siya. Nanatili pa rin sa isipan niya ang pagkawala ng kapatid na si Berna. Nay, nasa labas si Lolo. Pinapatawag ka. Bakit hindi na lang siya pumasok? Nagmamadali po eh. Bakit kaya? Lumabas si Luz
at naabutan niya sa labas ng simbahan si Lolo Selbo na hindi mapakali. Tay, bakit parang balisa ka? Pumasok ka muna at uminom ng tubig. Hindi na, Luz. Nagmamadali ako. Tayo na sa Mario at kailangan ka ni Ramil. Bakit, Tay? Anong nangyari kay Ramil? Ay nako, matatagalan pa ako, magpapaliwanag pa ako. Sumama na lang kayo sa akin, bilis! Lakad-takbo. Lakad-takbo ang ginawa ni Luz dahil sa matinding pag-aalala sa asawa niya. Bago lang sila nagkasama at hindi pwedeng mawalay na naman sila sa isa't isa. Pagdating sa baryo ay nakita ni Luz ang kumpol ng mga tao. Ramil! Ramil! Lumingon ang mga tao kay Luz at isa-isang nagbigay ng daan para sa kanya. Bumungad ang asawa niyang nakaupo at tulalang nakatingin sa kanya. Ramil! Ano nangyayari sa'yo? Ramil! Magsalita ka! Nagulat si Luz nang biglang tumayo ang asawa at sumigaw ng happy birthday kasabay ng mga tao. Happy birthday, mahal! Happy birthday, Luz! Ay nako! Ang bilis mong tumakbo! Hindi kita maabutan! Sumakit tuloy yung tuhod ko! Inaasma na tuloy ako sa'yo! Ano to, Tay? Hindi magandang biro to, ha? Napag-utusan lang ako, anak! Pasensya na! Saan pagalitan mo? Wag ako! Inginuso ni Lolo Selbo ang grupo ng mga tao. At tiningnan naman yun ni Luz. Nalilito siya pero kalaunan napansin niya ang babae na nag-iisang nakatalikod. Maputi ito at mahaba ang buhok. Dahan-dahan itong humarap at may bitbit na malaking cake habang nakangiti. Kaagad nangilid ang mga luha ni Luz at hindi mapigilan ang paghikbi. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. At kung panaginip man yun, sana wag muna siyang magising. Happy birthday, Ariana! Ate, totoo ba ito? O panaginip lang? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong nananaginip ka lang? Hindi! Dahil hindi ko gusto mawala ka. Pwes, paniwalaan mong totoo ang lahat ng to. Lalong umiyak si Luz at yumakap kay Berna. Halos hindi na siya humiwalay kay Berna at muntikan pa mahulog ang bitbit nitong cake. Kaya kinuha yun ni Ramil. Aray, dahan-dahan lang. May sugat pa ako, no? Totoo nga. Buhay ka. Tahan na. Birthday mo ngayon kaya bawal kang umiyak. Iyak sa sobrang saya to, ate. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Pero naguguluhan ako. Paano nangyaring buhay ka? Si Lolo Selbo ang makakasagot niyan. Tay, totoo ba? Pero nung gabing yun napansin kong gumagalaw pa ang daliri niya. At nung hawakan ko ang palapulsuhan niya, ay may mahinang pintig pa. Kaya humingi ako ng tulong. Pinabuhat ko siya at dila sa ospital para magamot ang sugat niya. Hindi ko muna sinabi sa'yo dahil gusto ko makasiguro kung may pag-asa pa siyang mabuhay. Pero siguro inaawa ang Diyos sa inyong dalawa. Kaya binigyan ng panibagong buhay itong si Berna. Pagkalabas siya ng ospital ay dinala ko siya dito sa dati kong kubo kung saan ako nakatira noon bilang albularyo para doon siya tuluyang magpagaling. Maraming salamat, Tay. Alam mo ba, bago dumilim yung paligid ko nun, may naramdaman akong mainit na bagay na ipinatong sa katawan ko. Yun ang sa palagay ko nagbigay ng mas mahabang buhay pa sa akin. Yung medalyon, ate. Iniligtas ka din ng medalyon. Pero mamamatay pa rin ako kung hindi ako tinulungan ni Lolo Selbo. Tama. Salamat po, Tay. Salamat sa pagliligtas mo kay ate. Walang anuman yon. Dapat lang talaga nailigtas ko siya. Sayang naman ang ganda, oh. Akin ang biyanan mo. Nagbabakasakali lang ako, anak. Tatay talaga. Parang anak mo na rin tong si ate, ano?
Nagtawanan sila pero ilang saglit lang. Natigil yon nang humarap si Berna kay Ramil. Ramil, patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo ha. Hindi ko hinihiling na mapatawad mo ko ngayon. Pero umaasa ako na isang araw mapapatawad mo ko. Malilimutan din natin yung sa hinaharap. Basta handa ka lang magbago. Huwag ka mag-alala. Ako na ang gugustuhin niya simula bukas. Ako naman ang gagayuma sa kanya. Ang landi mo, Lo. Ayoko kaya sa walang ngipin, no? Abay, panahon na para magpagawa ko ng pustiso. Yan ang panggagayuma ko sa'yo. Tatay talaga puro kalokohan. Lo, pinapauwi na po kayo ni Lola. Bilisan niyo raw. Ha? Ay, oo na. Uuwi na ako. Teka, pinagkakaisahan niyo na naman ako Matagal lang patay ang Lola Pasing mo Abay, ulitin kang bata ka. Halika nga rito. Walang iya kang bata ka. Mapapalo talaga kita Huwag mo na akong pahabulin. Hoy, tumigil ka. Nagtawanan ng lahat dahil hinabol ni Lolo Selbo ang apo niyang si Jaime. Naging masaya ang kaarawan ni Luz. At sobrang saya rin niya dahil kapiling niya ang kapatid na matagal nang nawalay sa kanya. Higit sa lahat buo ang kanilang pamilya. Habang si Bernally naman ay tuluyan nagbabagong buhay. Doon siya tumira sa bundok sa kubo ni Lolo Selbo. Pinag-aralan niya ang iba't ibang uri ng halamang gamot para maging isang manggagamot. Tuluyan niyang tinalikuran ng pagiging isang mangkukulam dahil alam niyang wala itong magandang maidudulot sa kanya. Naging inspirasyon niya ang kapatid niya na nagawang talikuran ng gawaing masama ng matagal na panahon. Wakas. Oh, nakahanda